6.793 trillion pesos na national budget para sa 2026 pasado na sa Kamara. Damage assessment sa pinsalang tinamo ng Davao Oriental. Kailangan muna bago maglabas ng pondo para sa rehabilitasyon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Testimonya ng mga diskaya hindi kailangan para makapagsampa ng reklamo laban sa mga sangkot sa flood control projects ayon sa Department of Justice. Mga kababayan, this is the third time na I will give you caution about the sporting of green plates na hindi naman po kayo hybrid o electric powered motor vehicles. Ang green plate po ay para sa HEV lamang. Itong naipakita dito ay hindi siya HEV. So mangyaring bumalik na kayo sa mga plaka nyong totoo to avoid inconvenience on the highways and on the streets. Bilihan ng mga pekeng green plate, tukoy na ng PNP Highway Patrol Group. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang pambansang pondo para sa taong 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Kasama dito ang pinatatanggal sana na unprogrammed appropriations. Isang araw ang ine-extend ng Kamara sa kanilang plenary session para maihabol ang approval sa panukalang pambansang pondo bago ang congressional break. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos. Live. Rosalie, ilang kongresista ang tumutol sa pagpasa sa panukalang pondo para sa susunod na taon? Monica, 12 kongresista ang bumoto ng no o hindi pabor sa pagpasa ng 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang pondo sa susunod na taon o ang House Bill No. 4058, ang General Appropriations Bill for Fiscal Year 2026. 287 naman ang mga kongresista ang bumoto ng pabor at 2 ang abstentions o tumangging bumoto. Ibig sabihin, pasado na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang pambansang pondo para sa 2026. Kinakailangang palawigin ng isang araw ang sesyon sa plenaryo ng Kamara para maaprubahan ng House of Representatives ang panukalang pambansang pondo. Karamihan naman ng no vote sa House Bill No. 4058 ay bunsod ng pananatili ng nasa mahigit 400 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations sa 2026 budget bill. Pakinggan natin ang pahayag ni House Deputy Minority Leader, ML Partes Representative Leila De Lima. Nagiging kumbiniyenteng parkingan ang unprogrammed appropriations na mga dapat naman ay programado at obligado ng mga gastusin. This practice has created persistent false hopes and mass deception among the affected sectors and agencies. My stand against the unprogrammed appropriations is a constitutional imperative. Wag lang zero, kundi no, no, UA, go away. Ipinagmamalaki naman ng House Committee on Appropriations Chairperson na ang 2026 budget ang may pinakamalaking inilaang pondo para sa sektor ng edukasyon. The budget for fiscal year 2026 will contain the highest budget education in history. With the 56.6 billion pesos added by the House of Representatives, the total budget for the education sector will be 1.28 trillion pesos, the highest ever in the history of our country. This is the first time ever in our history that we have breached the 4% international benchmark.
Gayunman, pinalagan ito ng ilang kongresista sa minority bloc. Hindi sapat ang suporta sa ating kabataan, lalo na sa gitna ng lumalalang krisis sa edukasyon. Ayon mismo sa DepEd, kulang tayo ng 165,000 classrooms. Ngunit sa 2026 budget, at most 25,000 classrooms lang ang maaaring maitayo sa susunod na taon. Question naman ni House Deputy Minority Leader at ML Partes Representative Leila De Lima sa plenaryo kung ano ba ang balak ng liderato ng Kamara sa House Joint Resolution No. 2. Layo ng panukalang buksan sa publiko ang lahat ng Bicameral Conference Committee o BICAM deliberations. Sa BICAM deliberations, pinaplansya ang pagkakaiba sa bersyon ng panukala ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Nagbigay naman ng katiyakan kaugnay ng issue si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Current status of the joint resolution that was filed by the Honorable De Lima is currently pending at the Committee on Rules. Given the fact that the House has been prioritizing, of course, the passage of the budget, we will make sure that once the committee has more time and once the House has more time, we will be able to address the said resolution and make sure the upper house is informed and hopefully will be in agreement with the said resolution. Samantala, sinabayan naman ng kilos protesta ng progresibong grupo sa harap ng House of Representatives ang pagpasa sa ikatlo at huling pagbasa sa 2026 national budget. Monica, sa kanya namang talumpati bago magsara ang sesyon ng Kamara ay ipinagmalaki o binigyang diin ni House Speaker Bogie D. III na ginawa ang panukalang pambansang pondo para sa 2026 sa liwanag at hindi sa dilim at hindi nangibabaw niya ang personal na interest dito. Hanggang November 10, magre-resume ang sesyon ng Kamara pagkatapos ng 3 linggong break. Pero maaari naman o may pahintulot ang mga House committees na magsagawa ng kanilang mga pagdinig kung kinakailangan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Sinimulan ng dinggin ng House Committee on Ethics and Privileges ang isinampang reklamo ng National Unity Party laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Naninindigan naman si Congressman Barzaga na wala siyang nilalabag na Code of Conduct ng Kamara. Hindi rin anya siya makikipagkasundo sa mga nagrereklamo laban sa kanya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I wouldn't be defending myself in the Ethics Committee if I do believe that I violated anything there. Kapwa dumalo sa unang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges sina Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, Lunes ng umaga, October 13. Inireklamo si Congressman Barzaga ng National Unity Party kung saan chairperson si Congressman Puno bunsod umano ng hindi nito akmang asal bilang kongresista. Dagdag pa rito ang umano'y malalaswa nitong post at magarbong pagpapakita ng kayamanan. Paninindigan ni Congressman Barzaga, wala siyang nilalabag na Code of Conduct ng Kamara. Handa rin siyang harapin ng mga reklamo at anuman ang parusang ipapataw sa kanya. I mean, I'm ready for anything. I fully intend. When it all started, when I fought against Romualdez, I was fully expecting to die, but kung sanctions lang naman, that's much better than dying. Yeah, suspension, removal, imprisonment, those are all possible, but that's fine. May mandato ang House Ethics Panel na disiplinahin ang House members na mapatutunayang lumabag sa panuntunan ng Kamara. Naninindigan naman si Deputy Speaker Puno na dapat patawan ng disciplinary action si Congressman Barzaga. Well, we should remind him about the standards of human behavior. No? He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. So I think maybe he should be given a lesson by the Ethics Committee. Samantalang si Puno naman, inirereklamo ni Barzaga ng paglabag sa konstitusyon at batas dahil ipinahihiwatig umano nito na mayroon siyang mental illness nang walang ebidensya, gaya sana ng medical record at professional evaluation.
Bumuo na ng Subcommittee on Reconciliation ng House Ethics and Privileges para pagkasunduin ang inirereklamo at nagrereklamo. Gayunman, hindi interesado ang dalawang kongresista na makipagkasundo sa isa't isa. I prefer not to settle because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga if we can all air our grievances out and to talk about it. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Posible namang masundan ang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges pag nag-resume ang sesyon ng Kongreso sa Nobyembre. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nahuli siya sa pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges dahil sa paglalaro umano ng computer games. Ito ang ibinigay na dahilan ng mambabatas nang dumating sa Kamara kanina. Matatandaan kagabi ay nanguna ito sa rally laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa labas mismo ng gate ng Forbes Park Village sa Makati City kung saan nandoon ang tirahan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna ito ng kontrobersya sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. We're very busy last night. About, I was just playing games on my computer. That's why you were late po. And Yes. weren't able to attend your ethics. Yes. Mag-aayin ng mga reklamo ang Department of Justice o DOJ kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects kahit na walaan niyang testimonya ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon sa officer in charge ng DOJ, may makakalap namang sapat na ebidensya kahit hindi maging state witness ang mga Diskaya. Ito ang balita ni Dante Amento. Hanggang ngayon po, wala po tayong estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. Ilang beses nang nagtungo ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Department of Justice o DOJ upang magbigay ng salaysay kaugnay ng investigasyon sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Ngunit ayon kay DOJ Officer in Charge Undersecretary Frederick Vida, hindi pa sila kontento sa pahayag ng mga ito. Ayon kay Yusek Vida, naniniwala silang hindi pa inilalahad ng mag-asawang kontraktor ang lahat ng kanilang nalalaman sa usaping ito. Sa kabila nito, tiniyak ng kagawaran sa mga susunod na linggo ay maghahain na sila ng reklamo kahit na walang testimonya ang mga Diskaya o walang state witness sa kaso. The timelines is already set. The people are impatient. If we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with or without the state witness. We will build the cases based on the evidence we have. Ayon sa DOJ OIC, hindi sila nakadepende lang sa testimonya ng mag-asawang Diskaya. Anya, may iba pang ahensya ng gobyerno ang nangangalap din ng ebidensya tulad ng Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi naman ni Prosecutor General Attorney Richard Fadulion na hindi nila kailangang hintayin kung kailan mangyayari ang sinasabi ng kanilang abogadong sa Attorney Cornelio Samaniego na tell-all ng mga ito dahil ang reklamo ay ibabatay sa mga nakalap nilang matitibay na ebidensya. Po kailangan na hintayin hanggang sila po ay handang magbigay ng kanilang salaysay o yung sinasabi ng kanilang abogado na they will tell all. Una nang nagrekomenda ang NBI na maghain ng reklamo sa ilang personalidad, kabilang na ang ilang mambabatas o senador. Humingi ng pagtitiwala ang DOJ sa publiko sa bagay na ito at tiniyak na ginagampanan nila ang kanilang trabaho para may mapanagot sa kontrobersyal na isyu ng korupsyon na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Magtira pa kayo ng kahit po kapiraso pang tiwala. Tiwala sa mga puso nyo, mga minamahal kong kababayan, na ginagampanan po ng administrasyong ito, ang tagubilin po ay kung saan pupunta ang ebidensya. At isasalang po natin at pananagutin ang dapat managot. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kanyang unang flag ceremony bilang Acting Justice Secretary,
nanawagan si Undersecretary Frederick Vida sa mga opisyal at empleyado ng Department of Justice na magtulungan at magkaisa sa pagtupad ng tungkulin ng ahensya. Ipinahayag din ni Vida ang kanyang pasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwalang ibinigay sa kanya upang pamunuan ng DOJ at tiniyak niyang ipagpapatuloy ang advokasya ng hustisya at tapat na serbisyo sa publiko. Binigyan din niya na walang maliit o malaking papel sa DOJ at ang tagumpay ng ahensya ay nakasalalay sa pagkakaisa ng higit 5,000 manggagawa nito. Inimok din ni Vida ang lahat na laging maglingkod sa gitna ng mga hamong dala ng mga kalamidad at suliraning panlipunan upang patuloy na maisulong ang hustisya para sa sambayanan. Hindi po ito trabaho ng iisang tao lamang. Hindi po trabaho ito ng iilan lamang. Ang mahalaga dito, yung DOJ team ay patuloy na gaganap, patuloy na manunungkulan para pagsilbihan ng ating mamayan. We live in very interesting times. That's to say the least, no? We have natural calamities happening, diba? Really very disturbing. And what's more disturbing are the man-made calamities we are facing. It's very constant. May integridad at patas. Ito ang nais makita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na magiging Justice Secretary. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, katulad ng pagpili sa mga lider ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, may mga partikular na katangian na hinahanap ang Pangulo sa susunod na kalihim ng DOJ. Katulad pa rin ang paghanap niya ng magagaling na leader at maaasahan na tagapamuno ng Department of Justice. Isang tao may integridad, maaasahan, walang kinakampihan, at fair. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa rehiyon ng Davao, daang milyong pisong halaga na ng cash assistance ang ipinamahagi nito sa mga apektado na mag-asunod na lindol. Ayon sa pamahalaan, patuloy na may pagkukunan ng emergency fund para sa mga biktima ng mga sakuna. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Sa kanyang pagbisita sa Davao Oriental, kung saan binigyan diin niya ang tuloy-tuloy na tulong hanggang lahat ng pamilyang apektado ay makabangon at makapagsimulang muli. Sa kanyang pagbisita, nagpaabot ng tulong pinansyal si Pangulong Marcos Jr. na aabot sa 158.3 million pesos. Aabot na ng higit 158 million pesos ang tulong pinansyal na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol sa Davao Oriental. Ito'y sa gitna ng patuloy na nararanasang mga aftershock, kasunod na rin ng dalawang malakas na pagyanig sa rehiyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagbigay rin ng karagdagang financial assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tig sa 10,000 piso bawat pamilya. May 20 million pesos din na shelter assistance mula sa Department of Human Settlements and Urban Development para naman tulungan ang mga pamilyang nawalan ng tirahan. Matapos ang kanyang pag-iikot ay pinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang lokal na pamahalaan ng Davao upang personal na alamin ang kanilang mga pangangailangan. Sa kanyang mensahe, siniguro ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan katuwang ang iba't ibang ahensya nito sa pag-aabot ng tulong sa taumbayan, lalo na sa oras ng sakuna. Samantala, una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hihilingin niya sa Kongreso na dagdagan ng emergency fund bunsod sa magkakasunod na kalamidad tulad ng mga bagyo at lindol. Giit ni Yusek Castro na kausap na nila ang Department of Budget and Management o DBM tungkol dito at tiniyak ng ahensya na may pagkukunang pondo kung sakaling maubos ang calamity fund. Kung magkakaroon man at madideplet po ang NDRRM funds, meron pa rin po tayong 12.005 billion
sa contingent fund. At kung mauubos man po ang contingent fund dahil sunod-sunod po ang nangyayaring calamity sa ating bansa, maaasahan po natin kung may excess revenue, makakuha po tayo sa unprogrammed appropriations mula sa SAGIP. Ayon kay Yusek Castro, sa ngayon ay hindi pa nakakausap ng Pangulo ang Kongreso tungkol sa hiling na karagdagang pondo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ng Department of Education na fake news ang mga kumakalat na post sa social media kung saan sinasabing ang dahilan ng 2 araw na suspensyon ng face-to-face classes ay dahil sa banta ng 7.6 magnitude na lindol. Dagdag pa ng DepEd, wala ring katotohanan ng post hinggil sa umano'y suspension ng klase sa mga paaralan hanggang sa December 2025. Paalala ng DepEd sa publiko maging maingat at mapanuri sa mga nababasa online at palaging mag-verify sa mga official social media sites ng kagawaran. Samantala, nilinaw rin ng PHIVOLCS na peke ang kumakalat na post hinggil sa pagtama ng The Big One ngayong araw. Ang The Big One ang pinangangambahang 7.2 magnitude na lindol sa Metro Manila. Muling binigyan diin ng PHIVOLCS na wala pang teknolohiya sa buong mundo na makapagsasabi kung kailan at saan tatama ang isang malakas na lindol. Pansamantalang sinuspinde ni Laguna Governor Sol Aragones ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa buong lalawigan simula bukas, October 14 hanggang sa October 31. Base sa anunsyo ng gobernador, suspendido ang lahat ng face-to-face classes sa buong Laguna, mapa-public o private schools. Ang lahat ng mga estudyante ay pansamantala munang magkakaroon ng alternative delivery mode kasama na ang online classes at modular learning. Layon ng naturang hakbang na maging handa ang bawat isa sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Kinukonsidera ni US President Donald Trump ang posibilidad na pagpapadala ng Tomahawk long-range cruise missile sa Ukraine bilang bahagi ng tuloy-tuloy na digmaan nito laban sa Russia. Sa panayam habang sakay ng Air Force One, sinabi ni Trump na maaari niyang gawin ito kasunod ng pag-uusap nila ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong weekend. Dagdag pa ni Trump, kakausapin niya rin si Russian leader Vladimir Putin kaugnay dito. Nagbabala naman ang Moscow na ang ganitong hakbang ay maaaring magpalala ng tensyon at posibleng makasira sa ugnayan ng Russia at Estados Unidos. Ang Tomahawk missiles na may saklaw na hanggang 2,500 km ay maaaring umabot sa Moscow kung gagamitin ng Ukraine. Ngunit ayon sa Kremlin, kahit anong armas ay hindi na umano makapagbabago sa takbo ng digmaan. They need Patriots very badly. They'd like to have Tomahawks. That's a step up. They'd like to have Tomahawks. We talked about that. And so we'll see. Well, I don't know. I might have to speak to Russia, to be honest with you, about Tomahawks. Do they want to have Tomahawks going in their direction? I don't think so. I think I might speak to Russia about that. Inakasahan ng China ang Estados Unidos ng double standards matapos ang banta ni US President Donald Trump ng karagdagang 100% tariff sa mga produktong manggagaling ng China. Ayon sa Chinese Commerce Ministry, maaari ring magpatupad ang Beijing ng sarili nitong countermeasures at hindi ito natatakot sa posibleng trade war laban sa Washington. Nangyari ito matapos akusahan ni Trump ang China ng pagiging hostile kasunod ng paghihigpit ng Beijing sa export ng rare earth materials na ginagamit sa mga teknolohiya gaya ng solar panels at smartphones. Dahil sa pahayag ni Trump, muling sumiklab ang pangamba sa muling pag-init ng US-China trade war. Git ng China, hindi tamang paraan ang pagbabanta ng taripa at nananatiling pareho ang kanilang posisyon na ayaw ng trade war.
Makasaysayang kampyonato ang nakuha ng AFP Cavaliers sa UNTV Cup Executive Phase of 2025 matapos nila makuha ang titulo na wala man lang ni isang bahid ng pagkatalo sa buong season. Tatanggap naman ng 2 million pesos na donasyon ang kanilang napiling benepisyaryo. Ito ang balita ni JP Nunez. Makapigil hininga ang naging tagpo sa second game ng Best of 3 Final Series ng AFP Cavaliers at Judiciary Magis sa UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Nagtuos ang dalawang kupunan sa Alonte Sports Arena sa Biñan, Laguna kahapon. Sa tatlong quarter ng laban, nanatili sa Judiciary Magis ang kalamangan. Tila nawala ang kontrol ng AFP Cavaliers sa ilalim ng basket at hindi rin gumana ang kanilang mabibilis na mga pasahan para iwan ang Judiciary Magis. Pagpasok ng fourth quarter, trailing by 7 points ang AFP Cavaliers sa score na 38-45 kontra sa Judiciary Magis. Under 9 minutes remaining, magkasunod na layup at isang beyond the arc ang naibuslo ni Colonel Edwin Parcia, dahilan para tumabla sa kauna-unahang pagkakataon ang AFP Cavaliers sa score na all-45 matapos na matambakan. Kahit ang kanilang mga taga-suporta napakapit na sa mga upuan dahil sa tindi ng kaba na nararamdaman sa buong Alonte Sports Arena. Sobrang intense! Gusto namin silang manalo para umabot ng third game. Let's go, Judiciary! Sobrang kabang-kaba kasi parang nawawala na kami ng pag-asa. But right now, we're hoping na sana manalo and we'll get the championship. Let's go! Pagkatapos tumabla ng AFP Cavaliers, nakuha na nila ang momentum para ilagay sa abante ang kanilang koponan, habang ang Judiciary Magis naman nakapag-commit na ng mas maraming turnover. Under 3 minutes remaining sa last quarter of action, isa lang ang lamang ng AFP Cavaliers sa score na 52-51. Pero kumamada sila ng 7-0 run until the last minute ng laban para tuluyang ilayo ang agwat ng kanilang score. Hindi na nakahabol pa ang Judiciary Magis hanggang sa pagputok ng buzzer sa final score na 60-56 in favor of AFP Cavaliers. Isang makasaysayang kampyonato para sa AFP Cavaliers na nagtala ng kauna-unahang unblemished win-loss record sa Executive Finals ng UNTV Cup Executive Face-Off. Struggle sila kasi yung preparation namin as in zero talaga. No? So after nung winning game nila nung first game, so ngayon lang uli sila nagsama-sama kasi nga masyadong busy sila. So yung result ng laro namin ngayon, medyo mahabol kami, no? Kami yung umabol. So buti na lang nung huli, medyo nakaka-catch up yung mga player, nag-adjust kami, nakuha naman nila yung mga instruction namin. We had a big chance sana pero sabi ko nga, kami din yung nag-cause ng kung bakit nakalapit din yung AFP. Because of makikita mo naman talaga yung turnovers talaga namin. So medyo na-attel ng konti, sayang lang, but it was a good game. Actually, I'm very happy na maganda yung nilaro namin ngayon sa game 2 kaysa nung game 1. Pareho namang pinasalamatan ng parehong kupunan ang isa't isa. Sa Judiciary, no, salamat sa magandang game na binigay ngayon, yung second game, which is talagang natuwa yung mga manunood. No? So nabigyan din naman sila ng magandang laban. Good luck na lang next year. So i-depend namin ulit, sana kung sila ulit gawin na lang nila yung part nila na para makabawi sila sa amin. Una, congratulations to, sa AFP, no, for having a great game, and congratulations to them that they deserve to win. Talagang hindi rin sila bumitaw sa huli, no, and congratulations. Samantala, most valuable player ng season at most valuable player ng finals si Commander Paul Carvajal ng AFP Cavaliers. Ito, hindi sa akin lang to. Ito is for the team. Nagkataon lang na mas maganda yung siguro yung nilaro ko, pero it's always a team effort. Hindi naman pwedeng ako lang. Itong MVP ko, finals MVP.
at saka yung MVP ko sa season is just a manifestation ng magandang team effort. Tatanggap naman ng 2 million pesos na premyo ang AFP Cavaliers na itutulong naman sa kanilang Educational Benefit System Office o EBSO. Malaking tulong yun para dun sa EBSO, which is yung mga anak ng mga tropa namin na kill in action, no? So yun yung wala ng kakayahan para pag-aralin yung mga anak nila. Doon mapupunta yung 2 million na yun, is malaking bagay para sa kanila. Samantala, 1 million pesos naman ang maibibigay ng Judiciary Magis sa kanilang benepisyaryo na mga kamag-anak ng kanilang mga katrabaho na naapektuhan ng mga nagdaang malalakas na lindol. Sa mga benepisyaryo namin, this one is for you and I hope na makatulong po sa inyong lahat itong nakuha namin. Bukod sa kanila, naibigay na rin ang mga nakuhang papremyo ng iba pang mga kuponan na lumahok sa Executive Face-Off 2025. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatiling nakatutok sa UNTV, magbabalik ang Ito ang Balita. Pinuna sa Senado ang pagliba ni Commissioner Mario Lipana sa budget hearing ng Commission on Audit. Hinaing naman ng COA ang kakulangan sa manpower, partikular na sa Bulacan 1st District Engineering Office. Ilang reforma rin ang planong ipatupad ng ahensya laban sa korupsyon sa gobyerno. Ito ang balita ni Asher Carapan Jr. It's been a tradition during budget season, mga commissioners in full force, pumupunta talaga dito. So may I ask, where is Commissioner Lipana? Naka-medical leave pa rin si Commissioner Mario Lipana ng Commission on Audit o COA simula pa noong August 1. Ito ang kinumpirma ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa 2026 budget ng ahensya. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng naturang COA Commissioner sa isyu ng katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ay matapos ituro si Lipana ng ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nag-facilitate umano ng 1.4 billion pesos na halaga ng budget insertions. Sa budget hearing, sinabi ni Cordoba na pinalawig pa ni Lipana ang kanyang pagliban hanggang October 30. He has been undergoing treatment po sa abroad for his sickness. Actually, medyo may oras na nga po na matagal na po siya nagpapagamot and sometimes po hindi po siya nakakapasok. Ito po medyo extended. And if mamarapatin po ng Honorable Chair po natin, we can submit po his medical certificate, but ano lang po siguro, ang treatment po siguro ito would be para sa inyo na lang po muna siguro. Binigyan din naman ni Senador Win Gatchalian ang kahalagahan ng COA sa paglaban sa korupsyon. Kaya nais matiyak ng mamabatas ang sapat na pondo, kagamitan at kakayahan ng ahensya laban sa katiwalian. Ito ay upang hindi na maulit ang mga anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Paliwanag ni Cordoba, nabawasan ng Department of Budget and Management o DBM ang bilang ng kanilang mga tauhan. Partikular ito sa Bulacan 1st District Engineer Office o DEO dahilan ng paglaganap ng korupsyon sa lalawigan, kung saan halos 1,000 posisyon na natanggal sa Bulacan DEO habang nasa 130 COA positions naman ang naalis sa Region 3. Ang aming pong napansin on our side would be kailangan po siguro namin ng tulong nyo would be lack of manpower. Like for example, ang pinag-usapan po dito is ang pinaka-epicenter po nitong nangyari nito is the 1st District Engineering Office of Bulacan. So when we check dun po sa ground, napansin po namin we only have
2 auditors in the 1st District Engineering Office of Bulacan, yung pong team leader at saka kanyang assistant team leader. Ayon pa sa COA, sa 2 auditor na natira sa Bulacan, hinahawakan ng mga ito ay ang mga proyekto mula sa 11 munisipalidad at 3 syudad. Ilang reforma naman ang ginagawa ng komisyon upang labanan ang katiwalian sa pamahalaan. Ang isa pong aming reform na gagawin is all our employees will be asked to issue a declaration of conflict of interest, kung ano pong kanilang economic interest at kung ito po ay may conflict sa kanilang trabaho bilang auditor. Ibinahagi naman ni COA Commissioner Douglas Malilin ang pagkakaroon ng geotagging sa lahat ng mga proyekto. As early as 2017 ho, si DPWH issued department order requiring all projects to be geotagged. Ang ibig ho sabihin natin sa geotagging, nandito ho ang lokasyon, eksaktong lokasyon ho ng mga proyekto. Ang kakaibahan lang ho nito ay nakafocus lang po siya sa DPWH. Bunsod nito, sinabi ng COA na maglalabas sila ng circular upang obligahin ang lahat ng mga infrastructure project na i-geotagged. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binabantayan na ng Philippine National Police Maritime Group ang backdoor ng bansa. Ito'y upang hindi makalabas ang mga personalidad na isinasangkot sa flood control projects. Ang backdoor ng bansa ay matatagpuan sa Mindanao na dinadaanan patungong Malaysia ng walang proper documents. Ayon kay PNP Maritime Group Deputy Chief for Operations, Police Colonel Pedro Martinez Jr., mahigpit ang ginagawa nilang pagbabantay sa mga coastal area ng bansa. Kasama rin po sa binabantayan, kung mayroong mga na-filean na ng mga kaso ng mga personality, ay agad-agad i-hold para sa gano'n may holdings tayo at hindi sila makalabas ng ating bansa. Nasa 33 personalidad na ang isinasangkot sa anomalya ang inilagay sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration. Humihiling ng house arrest ang 3 dating engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nakadetine sa Senado. Partikular ito kina DPWH Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Bunso dito ng ipinataw na contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, hindi pa ito napagdedesisyonan ng komite. Hinihintay pa rin anya si Senador Erwin Tulfo na siyang tumatayong acting chairperson ng Blue Ribbon. Samantala, mananatili si Pacifico Curly Descaya sa kustodiya ng Senado hanggang wala pa ring final na desisyon ang korte sa inihain nitong writ of habeas corpus. We were given 3 days to file our respective memoranda. Okay? After that, submitted na for decision. Okay. Okay? Saan natin sasabit, sir? Okay. Submitted na for decision ng court. Kailan po ang possible? Last date na mag-file kami ng aming respective memoranda, October 15. Hopeful tayo na positive po, attorney? Hopefully na positive. Nagsimula na ang crackdown ng Philippine National Police Highway Patrol Group laban sa mga gumagamit ng pekeng green plate. Sa katunayan, 2 sasakyan na ang nag-surrender ng kanilang mga pekeng plaka sa HPG. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We remind the public, vehicle plate classification is not optional. It is a legal requirement and misrepresentation may result in penalties. Nasa kustodiya na ng PNP Highway Patrol Group ang nag-viral na sasakyan na gumagamit ng pekeng green plate. Kusang isinuko ng may-ari ang kanyang Nissan Terra na may plakang NNX 1135. Depensa ng driver nito, mismong angkasa na kanilang pinagbilhan ng sasakyan noong 2023 ang nagbigay sa kanila ng naturang plaka. We try to inform them, nakuha na namin ng green plate na siya. I went twice sa dealership to return nga kasi bakit nga green yun. Sabi nila sa amin na babalikan kami kasi LTO issued nga yung... Gate pa ni Kutamora, wala silang intensyong gamitin ito para makaligtas sa panghuhuli lalo na sa mga araw na coding sila.
Wala, talagang I think this is just matter of an error. Wala talagang nag-alok sa amin to purchase such a green plate. I don't intend to do that because like I said, we can use another car kung meron kaming kailangan for a Wednesday. It's under investigation now at based on the statement and the evidence at hand, parang sinasabi niya na it was given by the LTO. So if it's given by the LTO, how could it be fake? So we will check with the LTO if it's true or not. So that's the answer as of this moment. Ayon kay PNP Highway Patrol Group Director, Police Colonel Hansel Marantan, bukod dito, may isa pang sports utility vehicle na nakitaan rin na may green plate. Pinuntahan din ng HPG sa kanilang bahay ang may-ari ng Nissan Navara na may green plate na NNX 1064. Both were found using green license plates, which are exclusively issued to gasoline-powered vehicles. Upon verification, the owners presented ORCR and sales documents and acknowledged the discrepancy. As a result, they voluntarily surrendered the plates to our operatives. Sinabi naman ni Land Transportation Office Director Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na paiimbestigahan niya kung bakit green plate ang nakakabit sa sasakyang hindi naman hybrid. So malinaw talaga na merong hocus-pocus na nangyari. So kailangan natin siguraduhin saan ba nagmula ito. Yun ang importante dito makita natin sino yung mga responsabling tao na involved sa mga bagay na ito. Sinabi pa ni Colonel Marantan, mahigit sa 100 sasakyan pa ang kanilang hinahanap na gumagamit ng peking green plate. Dapat black, tapos white yung projection background, that's private. Nagiging lang naman yan, nagiging green plate lang naman yan. If it's HEV or hybrid electric powered vehicle. And the intention is not to be subjected dun sa number coding scheme. Tukoy na rin umano ng HPG kung saan ang gagaling ang mga peking plaka. Base sa mga impormasyon na natatanggap nila, nasa 15 hanggang 30,000 ang bentahan nito. Tiniyak naman ng HPG na hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang mga pasaway na motorista na gumagamit ng peking green plate para lang makaiwas sa number coding scheme. Mga kababayan, this is the third time na I will give you caution about the sporting of green plates na hindi naman po kayo hybrid o electric-powered motor vehicles. Ang green plate po ay para sa HEV lamang. Itong naipakita dito ay hindi siya HEV. So mangyaring bumalik na kayo sa mga plaka nyong totoo to avoid inconvenience on the highways and on the streets. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinagawa sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan nitong Sabado ang kauna-unahang Bataan Adventure Motofest na layong palakasin ang turismo sa bansa at patuloy na itaguyod ang safe riding community. Kasabay na ilunsad ang mga bagong programa at aktibidad na patuloy na magtataguyod at tutulong upang palakasin ang local tourism at kaligtasan sa pagmamaneho ng motorsiklo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ako rin isang advocacy ko, sana inaano tayo, minsan yung riders daw wala sa disiplina, di ba? Kaya nga meron akong balak na panukala sana na talagang bago bentahan ng motor, ang isang rider kailangan dumaan ng may certification, kailangan dumaan ng driver's education. Taon-taon libo-libong Pilipino ang nasasawi sa mga aksidente sa lansangan. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa 13,125 ang mga namatay dahil sa land transportation accident noong 2023, ang pinakamataas na bilang na naitala sa mga nagdaang taon. Kabilang sa mga pangunahing nasasangkot sa mga insidenteng ito ay ang mga motorsiklo. Sa kabila nito, patuloy ang pagdami ng bilang ng mga motorsiklong ginagamit sa bansa. Ito'y dahil mas abot kaya kumpara sa kotse, matipid sa gasolina, mabilis sa biyahe lalo na sa trapiko,
maaaring gamitin sa hanapbuhay at nakikita bilang solusyon sa kakulangan ng pampublikong transportasyon. Kaugnay nito, sa pagtutulungan ng Manibela Innovation, Motorbikes International Incorporated at Motor Clyde Training Center, isinagawa ang unang Bataan Adventure Motor Fest nitong Sabado at Linggo sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Dinaluhan ito ng iba't ibang riders community, riding groups, influencer at vloggers bilang bahagi ng advokasya para sa ligtas at responsable na pagmamaneho ng motorsiklo. Pangunahing layunin nitong isulong ang kaligtasan sa paggamit ng motorsiklo, kalakip ang promosyon ng lokal na turismo sa bansa. Number 1 is the promote tourism. Kaya naandito ang tourism, local tourism ng Bataan. Naandito rin ang Motor Clyde in terms of safety for the riding clinic. Nandito ang Moto Bazaar, which is you can test different kinds of motorcycle from different brands. And also, you can enjoy the facility itself of KD Rock Adventure Camp. Itong off-road trail dito, malapit lang siya sa kalsada. So nagulat ako na pagpasok mo lang ng ganito, may totally new world pa pala na may off-road na sobrang laki. And to be honest, hindi ko naman po first time mag-off-road ng ATV and ng bike. Pero ito po yung malaki, pinakamalaking trail na na-try ko. And hindi lang siya baby trail eh. May extreme and wala, ang saya. Ilan sa mga dumalo sina Senator JB Ejercito, Philippine Motorcycle Tourism Ambassadress at motovlogger na si Jet Lee, Lakwatsera, Miss Teki, Motor ni Juan, Loki Moto, Inday Rider, Nika Dakanay, The Rebels, Harley Davidson's Honors Group, MCGI Riders, MCGI Rocks at marami pang iba. For the past 4 years, ang focus po namin ay in-expand namin, sinuportahan namin yung riding community para po ma-introduce yung Philippine Motorcycle Tourism na nakafocus po yan sa kung paano ipopromote ang ating mga nakatago na mga destinations na hindi nararating ng mga usual na mga sasakyan. So sa pamamagitan ng pagmumotor ng mga vloggers, ito po ay pinupromote natin. At nakikinabang po dito ang ating community, yung local economy natin. Kasabay nito, inilunsad ang 3 programa na layuning i-promote ang road safety at turismo. Ito ay ang International Riding Academy o IRA, Bataan Loop sa Disyembre at KD Ride. Ang International Riding Academy ay kauna-unahan sa Asya. Layunin nito na itaas ang antas ng kamalayan at kaligtasan ng mga riders sa bansa. Bahagi ng programa ang pag-alok ng mga motorcycle safety programs na nahahanay sa pandaigdigang pamantayan. Masertipika ang mga pinuno ng riding clubs at mga instructor sa pamamagitan ng multi-level training programs. Ang pagtatayo ng world-class training facility para sa mga riding instructor at ang pakikipagtulungan sa mga industriya ng motorsiklo, mga komunidad at iba pang bansa upang maitaguyod ang Pilipinas bilang sentro ng kahusayan sa pagsasanay sa pagmumotorsiklo sa Asya. Po, itong ating itinataguyod na International Riding Academy, napakaganda po nito dahil mabibigyan tayo ng itong golden path para sa ating mga riders na mabigyan ng tamang kaalaman sa pagmumotor, hindi lang sa ating lokal kundi international standard and mabigyan din pong chance yung mga gustong matuto sa hindi lang pagmumotor kundi sa tamang pagtuturo na maging international standard ang kanilang approach sa larangan ng pagtuturo ng pagmumotor. Lahat po ng modules natin, i-align po natin. Bukod sa international, TESDA, LTO accredited, gagawin po natin siya. Para lahat po ng training na gagawin natin, align po internationally para mas safe po lahat. Ang KD Ride naman ay isang programa kung saan maaaring ma-enhance ang kakayahan ng isang rider, maging ito ay baguhan o experienced rider, sa gabay ng mga international coach mula sa Motor Clyde International Incorporated gamit ang mga pasilidad ng KDR Adventure Camp. Maaaring makapagsanay ang mga baguhan at professional rider mula sa disiplina sa kalsada hanggang sa pang world-class na off-road. Makikita mo ang iyong kakayanan in terms of skills. Makikita dito ang iyong abilidad, yung pasensya, nandyan. So, it's all about challenging yourself through the different terrain
na dito sa loob mismo ng KD Rock gagawin. So, this is not only for hindi lang sa mga expert, pwede rin sa mga bago pa lang na nagmumotor para ma-experience nila at makita nila yung capability nila. Of course, sobrang napaka-importante nito, no? Kasi pag mumotor pa lang, delikado na. Alam natin yan kasi pag sasakay tayo ng motor, balance. Andun yung balance, andun yung hindi natin malalaman na biglang tatawid. Kumbaga, unpredictable yung nasa daan. So, syempre, kailangan talaga natin knowledge about motorcycles, rules sa daan, ganun. So, sobrang, kahit sa mga basic lang. Akala ko dati pag marunong kang pumiga ng throttle, yun na yun, magaling ka na magmotor, basta bumiyahe ka, hindi pala. So marami tayong kailangan i-consider, proper handling of the bike, road safety of course, dahil hindi lang naman tayo yung tumatakbo sa kalsada eh. So mahalaga talaga na nag-training school ka. So sabi nga nila, ikaw pwedeng magaling ka na mag-ride, pero syempre yung mga makaka-ride mo, kung kasing skills mo ba. Sa bawat paghawak ng manibela ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya't mahalagang matutunan ng mga rider ang tamang kaalaman sa safe riding. Hindi lamang para sa sariling kaligtasan, kundi para na rin sa kapakanan ng iba, lalo na sa kalsada. At sa December 13 at 14 naman, ma-experience ang kakaibang Bataan Loop. Hindi ito pangkaraniwan dahil may kalakip itong charity. May overnight camping, surprise task kung saan malilibot ang lahat ng tourist sites sa Bataan. Wala rin itong required motor displacement. Ibig sabihin, kahit ang mga mabababang kapasidad ng makina ay maaaring sumali. Tandaan natin, kaya tayo naglo-loop, gusto natin tulungan ang ekonomiya ng isang lalawigan sa pamamagitan ng turismo. So, bisitahin natin yung mga restaurant, bisitahin natin yung mga tindahan, bumili tayo ng mga souvenir, bumili tayo ng pasalubong pauwi, kumain tayo sa mga restaurant. I-challenge ko kayo, sana mas madami kayong litrato, hindi ng sarili nyo, kundi ng view, ng pagkain at pasalubong. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May direktiba nang ibinigay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga apektadong LGUs na alamin at tukuyin kung alin sa mga gusali na hindi na at maaari pang gamitin at ayusin matapos ang malakas na pagyanig sa Davao Oriental. Sa gayon, malalaman ng Pangulo kung magkano ang pondong kakailanganin para sa konstruksyon sa mga nasirang istruktura. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi live. Ngayong gabi, Gladys, meron bang ibinigay na timeline ang Pangulo para sa isasagawang structural safety assessment ng local officials dyan sa mga apektadong LGUs sa Davao Oriental? June, sa naging press briefing kanina nang itanong ng Pangulo kung kailan matatapos ang assessment, ayon sa mga opisyal dito, inaasahang ngayong gabi ay matatapos na ito. Patuloy pa rin ang isinasagawang assessment sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Davao Region. Kanina sa pagbisita ni PBBM sa ilang apektadong lugar sa Davao Oriental, agad nitong ininspeksyon ang pinsalang iniwan ng lindol, partikular sa mga munisipalidad ng Manay at Tarragona. Natasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga apektadong LGUs na alamin at tukuyin kung alin sa mga gusali, pribado man o publiko, ang hindi na maaaring gamitin at ang maaari pang ayusin. Ito ay upang malaman ang pondong kakailanganin para sa mga estrukturang maaaring isailalim sa repair. At least malaman natin kung alin sa mga buildings ang hindi na magamit, yung mga iba na pwede pang i-repair, and then we'll have to budget it.
Kabilang sa sinuri ang Davao Oriental Provincial Hospital at isang paaralan sa Manay na kapwa nagdamo ng pinsala. Ayon sa Pangulo, bagaman may inilaan ng pondo para sa bawat LGU na naapektuhan ng lindol, ibibigay na lamang umano sa mga lokal na pamahalaan ang pondo dahil mas alam ng mga ito ang kanilang pangangailangan, lalo't magkakaiba ang sitwasyon ng bawat lugar matapos ang lindol. The reason na binibigay namin itong pondo sa inyo dahil as a former governor, I know that lahat ng bawat lugar may kaibahan sa pangangailangan. Yung iba, kailangan ayusin yung water supply. Yung iba, kailangan buksan yung kalsada. Iba-iba. And that's why, ang thinking namin, ibigay na lang namin sa inyo yung pondo. Alam ninyo, mas alam ninyo kaysa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Kaya't yan ang aming gagawin. June, samantala, ipinahayag ng Pangulo ang kanyang pag-unawa sa kalagayan ng mga evacuee na pansamantalang nananatili sa mga family tents at nakararanas ng init sa araw. Bilang tugon, nakatakdang magtayo ang pamahalaan o magtatayo ang pamahalaan ng mga modular shelter upang mapabuti ang kondisyon ng mga evacuee habang hindi pa naayos ang kanilang mga tirahan. We have the tent cities, but we will change the tent cities into the modular shelters that we have found to be mas matibay, mas komportable, para kahit na medyo matagalan. Kasi yung infrastructure, pagka i-rehabilitate at saka rebuild, matagal ng kaunti yan eh. So, we will have to find a place na maganda naman ng kanilang lagay. Kabuang 150 modular units ang itatayo sa mga apektadong LGU. Sisimulan itong i-install ngayong Biyernes upang magamit na sa susunod na Lunes. Ang nasabing modular shelter ay may kasama ng toilet facility, supply ng tubig at kuryente at isang common kitchen. Bukod dito, magbibigay rin ang Office of the President ng financial assistance sa mga pamilyang nawalan ng bahay dahil sa lindol. May pamamahagi ring tulong para sa mga pamilyang wala sa evacuation center, ngunit kasalukuyang nakikitira muna sa mga kamag-anak upang may magamit sila sa pagkain. June, yan muna ang ating update mula rito sa Tarragona, Davao Oriental. Balik sa iyo dyan sa studio. Daghang salamat, Gladys Tuwabi. Dumipensa ang Malacanang sa mga kritisismo sa 20 pesos per kilo na bigas na ibinebenta imbis na ibigay na lang ng libre sa mga naapektuhan ng nagdaang malalakas na bagyo at lindol. Ipinaliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang programang pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas ay nasa ilalim ng National Food Authority at hindi pwedeng ipamigay ng libre. Pinalawig lang anya ng Department of Agriculture ang kanilang programa sa pagbebenta ng murang bigas sa mga naapektuhan ng malakas na bagyo at lindol, kaya ito binibenta ngayon sa mga naapektuhan ng malalakas na bagyo at lindol. Pero bukod anya sa NFA, meron naman talagang mga ahensya ng gobyerno ang namimigay ng libreng mga ayuda gaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Yan po kasi ang problema kapag hindi po inaalam kung ano mga mandato ng bawat ahensya. Unang-una po, alam po natin na meron po mga ahensya nagbibigay po talaga ng ayuda. Ang mandato po ng NFA ay magbenta. Hindi po sila pwedeng mamigay. Bawal po yan sa batas. Matapos ang mahigit 2 linggo, matapos na yanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang Northern Cebu, patuloy pa rin na itatala ang mga aftershocks o mahihinang pagyanig doon. As of 11 a.m. ngayong October 13, naabot na sa 11,835 ang aftershocks sa Cebu, kung saan 46 ang naramdaman. Habang umaabot na rin sa 1,203 ang bilang ng mga aftershocks matapos ang 7.4 magnitude na lindol noong Biyernes. 14 naman sa mga ito ang naramdaman. Muling nakapagtala ng mahinang pagsabog ang Bulkang Taal kanina base sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Base sa records ng PHIVOLCS, naitala ang minor phreatic eruption kaninang dakong alas 11
43 ng umaga. Umabot naman sa 900 metro ang taas ng namuong usok mula sa crater ng bulkan bunsod ng mahinang pagsabog. Sa ngayon ay nananatiling nasa alert level 1 ang Bulkang Taal. Sinimulan na ng Israel at Hamas ang prison exchange kasunod ng pagpayag ng dalawang panig sa 20-point peace plan na inirekomenda ng Estados Unidos. Nagdiwang ang maraming Israeli sa Hostage Square sa Tel Aviv nang inanunsyo ang matagumpay na pagpapalaya sa unang 7 Israeli hostages mula sa Hamas. Ito ang balita ni Nerissa Dando. Umalingaw-ngaw ang sigawan at palakpakan sa Hostages Square sa Tel Aviv matapos i-anunsyo ang paglaya ng 7 sa mga bihag na matagal ng hawak ng Hamas sa Gaza. Maagang dumating ang convoy ng mga sasakyang militar ng Israel sa border area bilang bahagi ng hostage prisoner exchange sa pagitan ng Israel at Hamas. Kinumpirma ng Red Cross na nasa kanilang pangangalaga na ang unang 7 Israeli hostages na pinalaya ng Hamas bago ito ibigay sa Israel Defense Forces. Ayon sa IDF, handa pa silang tumanggap ng karagdagang bihag sa mga susunod na oras. Kabilang sa mga pinalaya sina Eitan Moore, Gali Berman, Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ehal at Guy Gilbua Dalal, mga Israeli na dinukot noong October 2023. Nagdiwang naman ang mga pamilya ng mga biktima sa labas ng mga ospital at sa Hostages Square, bit-bit ang mga watawat at placard na may nakasulat na "They're coming home." Sa kabilang panig, magpapalaya naman ang Israel ng 250 Palestinian prisoners at mahigit 1,700 detainees bilang kapalit ng mga hostages. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ito ay isang makasaysayang araw para sa Israel. זה אירוע היסטורי שמועל עצב על שחרור מרצחים בשמחה על השבת חטופים. זה אירוע היסטורי שהיו כאלה שלא האמינו שיקרה, אבל הלוחמים שלנו האמינו. רבים בעם האמינו. Samantala, una nang tiniyak ni US President Donald Trump ang pagwawakas ng digmaan sa Gaza kasunod ng pagpirma ng dalawang panig sa inirekomenda niyang 20-point peace plan. I think it's going to hold. I think people are a lot of reasons why it's going to hold, but I think people are tired of it. It's been centuries, okay? Not just recent. It's been centuries. I think people are tired of it. Yeah, the ceasefire is going to hold, and it holds. Dumating sa Israel si US President Donald Trump bago tumungo sa Egypt para pangunahan ang Peace Summit na dinaluhan ng higit 20 world leaders. Sa ilalim ng 20-point peace plan ng Estados Unidos, target na palayain ang lahat ng natitirang bihag kapalit ng humigit kumulang 2,000 Palestinian detainees at itatag ang multinational force sa Gaza na pamumunuan ng US Command Center sa Israel. Ayon kay Trump, ito ang simula ng daan patungo sa paghilom at pagkakaisa sa gitnang silangan. Nerissa Dando, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang malawakang search and rescue operation ng mga otoridad sa Mexico matapos ang ilang araw ng matinding pag-ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa Civil Protection Agency, umabot na sa 47 ang bilang ng nasawi dahil sa insidente habang tinatayang 38 pa ang nawawala sa mga lugar na lubog pa rin sa putik at debris. Dahil sa pinsalang dulot ng Hurricane Priscilla at Tropical Storm Raymond, nagpadala na ang gobyerno ng libo-libong sundalo, pulis at bumbero para makatulong sa mga residente at nagtayo ng mga pansamantalang evacuation centers sa mga pinakaapektadong estado. Sa pagbisita ni President Claudia Sheinbaum sa Veracruz, tiniyak nitong magsasagawa ng census para sa mabilis na pamamahagi ng tulong sa mga biktima. Lumabas sa pinakabagong
Survey ng Social Weather Station na karamihan sa mga Pilipino ang nais papanagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga pagpatay sa gitna ng war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa survey na isinagawa noong September 23 hanggang 30 ngayong taon, 50% sa 1,500 respondents ang nagsabi na dapat managot ang dating Pangulo sa mga pagpatay. 32% ang hindi sumang-ayon habang 15% ang hindi tiyak ang sagot. Ang survey ay inilabas kasunod na desisyon ng International Criminal Court na ibasura ang hiling na interim release ng kampo ng dating Pangulo. Naghain ng perjury complaints laban sa dalawang PNP officers, si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro sa Office of the City Prosecutor of Manila. Kaugnay ito ng alegasyon ng sexual abuse ng dalawa laban sa Marikina Congressman. Ayon sa abogado ni Representative Teodoro na si Attorney Alma Malyonga, marami saksi ang tumestigong walang pagkakataong nag-iisa si Congressman Marcy kasama ang mga nagreklamo at wala siyang pagkakataong gawin ang mga krimeng ibinibintang laban sa kanya. Giit naman ni Representative Teodoro, kumpiyansa itong mababasura ang mga reklamong inihain laban sa kanya, subalit kailangan managot sa batas ang mga nagsisinungaling. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 10 at 19 na nagsasabi, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po